Evil's Eye. Anklet. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Kumusta po sa lahat ng inyong tagapakinig? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Crismo. Isa akong kolektor ng mga antigong gamit, pati bagay na ginamit ng mga artista at ano-ano pang bagay na may magandang kwento o kasaysayan. Mas madalas nga po na ang binibili ko ay yung mga simpleng bagay lang pero may malalim na kwento. Naniniwala kasi ako na ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng halaga. Hindi lang dahil sa pagiging antigo nito, kundi dahil na rin sa mga lihim na kwento na nakapaloob dito. Isa sa mga gamit na nabili ko ang siyang humatak talaga ng aking atensyon dahil sa malalim nitong kwento. Mas nahahatak po talaga ako sa history ng isang gamit. Kasi kapag dinidisplay ko ito sa aking shop, marami ang natutuwa sa pakikinig sa kwento nito. Kagaya nitong anklet na aking nabili. Sa katunayan po, ang gamit na ito ay walang halaga kung ibabase natin sa bentahan sa market. Mura ko lang din itong nabili. Napakasimple lang nito, gawa ito sa beads na tinatawag na Super 8. Ito po yung beads na hugis number 8 at may 2 butas. Meron din itong pendant na ang disenyo ay bulaklak ng lili. Ang anklet na ito ay binenta sa akin ng isang tao na itatago ko na lang sa pangalang Primo. Ayon sa kanya, ang anklet na ito ay ibinigay raw ng isang babae sa kanyang best friend. Ang babaeng pinagbigyan daw ng anklet na yun ay namatay matapos itong isuot. Nung una raw ay inakalang aksidente ang nangyari dahil nabangga habang tumatawid sa kalsada. Pero dahil nalaman daw nila ang kwento ng kwintas, nasabi nilang hindi ito aksidente. Talagang may sumpa ang anklet na ito. Sabi ni Primo, napasakamay raw niya ang anklet na yon nang mamatay ang kanyang kapatid na babae. Ibinibenta niya sa akin dahil mas alam ko raw kung ano ang dapat gawin sa anklet. Nabili lang daw ang anklet na ito ng kanyang kapatid sa isang tindahan ng mga second-hand na mga gamit na mula pa sa iba't ibang bansa. Ang ate raw niya ay namatay sa sakit na kanser. Pero bago ito namatay, may kakaiba raw na nangyayari sa kanyang kapatid mula nang ginamit nito ang anklet. Mahilig daw po talaga sa mga palamuti sa paa ang kanyang ate dahil talagang maganda ang paa nito. Maganda ring lagyan ng mga palamuti. Dahil may sakit ang kapatid niya, siya na ang nag-aalaga dito. Kasama niya ang kapatid sa pagbabantay ng kanyang antique store. Mahilig din daw kasi ang kapatid niya sa mga ganoong gamit. Ilang araw matapos daw na isuot ng ate niya ang anklet, napansin na niya ang kakaibang ginikilos nito. Bigla na lang daw itong may kinakausap. Pero kapag tinitingnan niya ay wala namang kasama ang ate niya. Minsan daw ay tumatawa ang kapatid niya na parang may kabiruan. Ang akala raw niya ay epekto lang yon ng mga gamot at chemotherapy. Pero kalaunan daw ay nararamdaman na niyang may kakaiba talaga sa bahay nila.
Minsan daw ay nahahagip ng mata niyang may ibang tao sa bahay nila na bigla na lang naglalakad. Kapag hinahabol daw niya ay hindi naman niya inaabutan. Mas ipinagtataka pa niya, ang pinupuntahan daw ng taong yun ay wala namang daan o pintuan dahil dingding na. Minsan daw ay sa banyo pumapasok. Pero kapag tinitingnan niya ay wala namang tao doon dahil nakabukas ang pinto. Minsan din ay may nakaupo sa sofa sa kanilang sala. Hindi lang niya pinapansin dahil akala niya ay bisita ng iba niyang kapatid o kaya ay sa kanyang ama dahil mahilig daw itong magkumbida ng mga kaibigan. Hanggang isang tanghali daw, pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa kwarto para ayain ng kumain. Nakita raw niyang may kausap ang ate niya. Nakabukas daw ng kalahati ang pinto ng kwarto ng kanyang ate, kaya kitang-kita niya ang kausap nitong lalaki. Nakaupo raw ito sa kama at nakapaharap sa ate niya. Hindi raw niya makita ang buong mukha dahil nakatagilid sa kanya. Ang masasabi lang daw niya ay maputi ang lalaking yun at matangos ang ilong. Base sa tindig nito ay talagang makisig ang lalaki. Kakaiba raw talaga ang lalaki dahil hindi raw kagaya ng damit natin ang suot nito. Makinang daw at makulay. Dahil sa naghahalong pagtataka at galit, mabilis daw niyang nilapitan ang kwarto ng ate niya para kumprontahin ang lalaki. Bakit daw ito sa mismong kwarto pa pumasok kung dadalaw o manliligaw? Dapat daw ay sa sala muna at sa kapamilya muna ang kakausapin. Inis na inis daw siya noon dahil tila naging walang modo ang lalaki. Pero pagkalapit daw niya sa pintuan, bigla na lang nagsara ang pinto. Alam niyang wala raw nagsara nito dahil kitang-kita niyang hindi tumayo ang dalawa sa pagkakaupo para lang pagsarhan siya. Nang buksan daw niya ang pinto, wala na raw ang lalaki doon sa kwarto ng kanyang ate. Tiningnan pa raw niya sa lahat ng sulok kung saan nagpunta o nagtago ang lalaki. Pati raw sa cabinet ay tiningnan niya. Pero wala raw talaga. Wala naman daw itong dadaanan kundi sa pintuan lang dahil ang bintana ay may bakal na rehas at maliliit lang ang pagitan. Hindi raw kasya ang tao roon. Nang tanungin daw niya ang kapatid, sinabi nitong wala siyang kasama sa kwarto. Baka raw namamalikmata lang siya. Gusto raw niyang ilaban ang nakita pero wala na siyang ebidensya. Isang gabi raw nahuli na naman niyang nasa loob ng kwarto ng kanyang kapatid ang lalaki. Papunta raw siya sa silid ng ate niya para tingnan kung natutulog na, pero papalapit pa lang daw siya sa pintuan ay dinig na niyang may kausap na lalaki ang ate niya. Para mahuli raw ito sa akto, dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto at hindi raw siya gumawa ng ingay. Nakita raw niya ang ate niyang nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard. Pangiti-ngiti raw ang ate niya na para bang kinikilig. Nang tingnan daw niya ang silid, wala naman itong kausap. Papasok na sana siya para tanungin ang kapatid nang makita raw niyang biglang umalsa ang nakalubog na ibabang parte ng kama na para bang may nakaupo roon at bigla lang tumayo.
Dali-dali daw siyang pumasok at tinanong ang kapatid kung may kasama ba ito. Gulat na gulat daw siya nang tumango ang ate niya. Doon na raw siya talagang kinilabutan. Inakala raw niyang itatanggi ng ate niya, pero hindi. Kaya lang hindi niya makita sa loob ng kwarto ang sinasabing kasama ng ate niya. Ang sabi pa raw ng ate niya, hindi daw sa kanya magpapakita ang lalaki dahil baka magalit daw siya. Nang tanungin daw niya kung nasaan na, bago pa raw sumagot ang ate niya, narinig niyang nagsara ang pinto. Kasunod noon ay ang mga yabag na bumababa ng hagdan. Dali-dali daw siyang lumabas ng silid para mahabol pa ang bisita ng ate niya, pero wala raw siyang nakitang naglalakad sa hagdan. Pero dinig na dinig daw niya ang yabag nito na bumababa. Paulit-ulit daw yung nangyayari hanggang sa masanay na raw siya sa pagbisita ng lalaki sa kanyang ate. Hindi raw niya masabi sa magulang nila dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag. Nakita naman daw niya na masaya ang ate niya. Inisip niya baka makatulong ang lalaking yun sa tuluyang paggaling ng kanyang kapatid. Pero dumaan daw ang mga araw. Napansin niya ang pagbabago sa katawan ng ate niya. Masigla raw ito tuwing dumadalaw ang lalaki, pero hinang-hina tuwing gabi kapag nakaalis na ang bisita. Ganon daw lagi ang nangyayari hanggang sa talagang nanghihina na ang kanyang kapatid. Gustuhin man niyang sabihin ang lahat, pero mas naniniwala ang magulang niya sa sinasabi ng doktor. Normal daw yun dahil sa sakit ng kanyang ate. Hindi na raw nakabawi ang kapatid niya. Tuluyan na silang iniwan. Kaya naniniwala raw siyang malaki ang kinalaman ng angklet sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pati yung lalaking lagi nitong bisita. Nagsaliksik daw si Primo tungkol sa angklet na yon. Pinuntahan daw niya kung saan yun nabili ng kanyang kapatid. Tinanong daw niya ang history ng angklet. Nalaman niya na dahil sa matinding galit ay nilagyan ng sumpa ang angklet na yon. Gaya ng sabi ko po kanina, ibinigay ang angklet ng isang babae sa best friend niya na kapatid pala ng may-ari ng tindahan kung saan ito nabili ng ate niya. Hindi raw yun ibinigay para iregalo at patatagin ng pagkakaibigan, kundi upang ibigay ang sumpa sa kapatid ng may-ari ng tindahan. Nang malaman daw yun ng may-ari ng tindahan ay huli na. Patay na ang kapatid niya. Nalaman lang daw nila yon dahil sa naiwang diary ng kapatid niya. Nakalagay raw sa diary na tinanggap ng kapatid niya ang angklet para matigil na ang kaibigan nito sa paninisi sa kanya. Pinagbibintangan daw siyang kaya iniwan ng nobyo ay dahil inagaw niya. Hinanap daw ng may-ari ng tindahan ng matalik na kaibigan ng kapatid, pero nalaman nilang nagpakamatay rin ito dahil hindi kinaya ang pakikipaghiwalay ng nobyo. Doon nila naisip na baka lalong tumindi ang sumpa sa angklet dahil namatay na ang naglagay ng sumpa. Pinabindisyonan naman daw nila ang angklet at itinago. Nagkataon lang na nung naglabas ng mga gamit ang kasambahay nila para ilagay na sa tindahan,
nang mabili ay nasama ang angklet. Nalaman lang nila na nailabas ito dahil binibili na ng kapatid ni Primo. Hindi raw nila yun ibinebenta pero ayaw raw pakawalan ng kapatid ni Primo. Wala raw silang nagawa dahil gustong-gusto raw ito ng buyer. Inisip nilang wala na marahil ang sumpa dahil pinabindisyonan naman ito. Nalaman pa raw ni Primo na ang bulaklak na lili na nakaukit sa pinakapendant nito ay sumisimbolo ng kamatayan. Life after death o peaceful death na ibig sabihin ay namamatay sila sa sakit o kaya ay sa bangungot. Gaya ng pagkamatay ng ate niya na hindi na lang nagising. Kagaya po ni Primo, nagtataka rin ako kung ano ang kinalaman ng angklet sa lalaking dumadalaw sa kapatid niya. Sa katotoo kaya na may sumpa ang angklet o sadyang oras na talaga ng kapatid ni Primo na magpahinga? Pero isa lang po ang sigurado ko. Binili ko ang angklet dahil sa kwento nito. Sa ngayon po, Sir Jupiter, wala na po sa akin ang angklet dahil nabili na ito ng isang kolektor din ng antique. Ipinakita ko lang ito sa kanya at ikinuwento ang history nito. Sabi niya nga kakaiba raw ang energy ng angklet na yon. Dapat daw na itinatago na lang at hindi pwedeng gamitin. Sa tingin daw niya hindi raw magandang gamitin yun o makita ng iba dahil nakakaakit daw po sa mata. Baka raw matulad sa atin ni Primo na hindi pinakawalan ng angklet hanggat di nabibili o nakukuha. Dahil doon ibinigay ko ang angklet sa kolektor na yun dahil nagtatago rin siya ng mga gamit na sinasabing may sumpa o may negative energy. Sir Jupiter, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento kong ito. Naway marami pang senders ang magbahagi ng kwento sa inyo dahil talaga namang nakakatuwa ang inyong channel. More power po sa Sitio Bangungot. Pulseras. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joven. Itong aking karanasan ay nangyari nito lamang nakaraang buwan nang ma-outside de Colombo ako ng aking asawa. Lasing akong umuwi ng gabing yun, kaya pinagsarahan ako ng pintuan ng aking misis kaya sa kabilang kwarto ako natulog. Ang kwartong yun ay dating kwarto ng aking misis noong siya ay dalaga pa. Ngunit ngayon ay ginawa na itong lagayan ng mga nalabhang damit. Yung mga damit ay nakapatong sa kama at sa lapag ay may foam kung saan siya nagtutupi at pwede na ring tulugan. Humiga na ako agad para matulog dahil dama ko na ang antok at pagkahilo. Hindi ko naman masisisi si Mrs. dahil kapag pumasok pa ako sa kwarto namin ay tiyak magigising ko lang ang anak namin. Kaya doon na lang ako natulog sa kabilang kwarto. Nakapikit na ako at hinihila na ng antok nang makaramdam ako na may humawak sa kaliwang braso ko. Malamig yun kaya medyo napamulat ako. Sinubukan kong alisin pero paghawak ko sa aking braso ay wala namang nakahawak sa akin. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil naisip kong
baka dala ng alak. Natulog na lang ako uli. Tumagilid ako pakanan. Nakataligod ako sa ilalim ng kama. Nakakatulog na ako nang maramdaman ko ulit ang malamig na kamay na humawak ulit sa braso ko. Bigla pa akong hinatak kaya napatihaya ako. Pero hindi ako masyadong makagalaw dahil nahihilo ako. Hindi rin ako makaupo dahil umiikot at nahihilo ako sa kalasingan. Maya-maya ay may humihila na sa akin papasok sa ilalim ng kama. Sinubukan kong sumigaw pero umol lang ang nagagawa ko. Gusto kong tawagin ang asawa ko pero hindi ko magawa. Kahit madilim ay nilingon ko ang ilalim ng kama. Sobrang dilim kaya kitang-kita ko ang dalawang kulay pula na parang baga. Sa pakiwari ko'y mata yun na humihila sa akin papasok sa ilalim ng kama. Palapit ako ng palapit sa nagbabagang mata na yun. Hindi ako makagalaw. Titig na titig lang ako habang papalapit sa kanya. Sinubukan ko ulit sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi ko talaga magawa. Tanging mga ungol lang na hindi ko rin alam kung umaabot ba sa kabilang kwarto kung saan naroon ang asawa ko. Nagsimula akong hingalin at pakiramdam ko ay masusuka ako dahil sa takot. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Nagdasal ako na kung mamamatay man ako ng gabing yun ay maging maayos pa rin sana ang mga maiiwan ko. Pero kung makakaligtas man ako ay hinding-hindi na ako matutulog sa kwartong yun at hindi na ako maglalasing ng hindi kaya ng katawan ko. Nararamdaman ko pa rin na dumadaus-dus ang katawan ko papasok sa ilalim ng kama. Naramdaman kong nalaglag na rin ako sa foam na hinihigaan ko. Hindi mawala ang takot sa dibdib ko. Iniisip ko kung paanong nangyaring malayo na ang pagkakahila sa akin 5 metro kwadrado lamang ang sukat ng kwartong yun. Napatingin kasi ako sa pintuan na naiwan kong nakabukas kaya medyo maliwanag doon dahil sa ilaw mula sa sala. Nang nasa ilalim na ako ng kama, pakiramdam ko ay lumulubog ako. Nagtataka ako kung paanong nagkaroon ng balon sa ilalim ng kama. Sumisikip na ang aking paghinga. Nadagdagan pa ang takot ko nang maisip kong palubog na ako ng palubog. Muli akong pumikit at inisip kong bangungot lang ang nangyayari sa akin. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na gumising, pero hindi pa rin ako nakakatakas sa sitwasyong yun. Dasal ako ng dasal na sana ay matapos na. Ilang sandali pa ay tumigil ang pagdaus-dus ko at pati na rin ang paghila sa akin. Pero may gumagapang naman sa aking paa pataas sa aking hita. Sinubukan ko itong tadyakan pero hindi pa rin ako makagalaw. Pinilit kong gumalaw. Naalala ko ang sinasabi ng iba na kapag binabangungot, igalaw lang ang daliri sa paa o kamay at magigising na. Ginawa ko ang lahat hanggang sa naigalaw ko na nga ang daliri ko sa kamay. Kasunod nun ay naigalaw ko na ang aking katawan pero hindi pa rin ako makaalis sa sitwasyong yun. Dumapa ako para gumapang paakyat sa bunganga ng hukay
pero pinipigilan ako ng nilalang na gumagapang sa aking paa. Nanlalaban ako. Pilit kong tinatadyakan ng pumipigil sa akin pero malakas talaga ito. Binilisan ko na ang paggapang paakyat sa hukay pero naramdaman kong patungo na sa aking leeg ang gumagapang sa aking paa. Mas nararamdaman ko na napakalaking kamay lang ang pumipigil sa akin na makaahon dahil mahahaba ang daliri niya. Wala akong naramdamang ibang bahagi ng katawan. Sa tingin ko ay kasing laki ko ang kamay na yun. Nagkakakawag ako at nagpatuloy na gumapang habang hinahawakan ako sa lieg. Lalo akong kinabahan dahil naramdaman kong papadiin na ang pagsakal niya sa akin. Tumigil muna ako sa paggapang at pinilit na inalis ang kamay. Pero ang nakapagtataka, hindi ko siya mahawakan. Nahirapan na akong huminga at unti-unti nang sumusuko. Ipinikit ko na lang ang mata ko at saka inisip na bahala ng akong ano ang mangyari sa akin. Pagkatapos nung naisaka ko na narinig ang boses ng asawa ko. Tinatawag niya ako, ginigising. Nang dumilat ako, tinanong niya ako kung bakit daw ako nasa ilalim ng kama. Basang-basa ako ng pawis at habol ang aking hininga. Nagmamadali akong lumabas at takot na takot pang tiningnan ng ilalim ng kama. Wala namang naroon, pero na-trauma ako sa nangyari. Binangungot talaga ako, Sir Jupiter. Pero grabe naman ang bangungot na yun. Kaagad na itinanong sa akin ng asawa ko kung bakit daw ako may suot na pulseras. Nakakatakot daw kasi may mata. Tinanong pa niya ako kung saan daw yun nanggaling. Hindi ko masagot si Mrs. Nanghihina na ako. Pakiramdam ko ay maraming lakas ang nawala sa akin. Sinabon pa ako ng misis ko nang sabihin ko na naginip ako ng masama. Sabi niya, kakaalak ko raw yun. Hindi na ako nakipagtalo. Sinenyasan ko na lang siya na alisin ang pulseras sa kamay ko. Pagkatanggal niya ay inalalayan na niya akong tumayo at inilipat sa kwarto namin. Nakatulog naman na ako agad dahil pakiramdam ko talaga hinang-hina ako. Kinabukasan doon ko ikinwento kay Mrs. ang mga nangyari. Sabi niya baka raw sleep paralysis ang nangyari sa akin. Pero sabi ko naman paano niya ipapaliwanag yung nangyari sa akin na nasa ilalim ako ng kama. Sabi niya baka raw gumulong ako doon nang hindi ko namamalayan. Sinabi ko rin sa kanya na yung pulseras ay ibinigay sa akin ng barkada ko na umuwi galing sa UAE. Naaalala ko pang sinabi niyang double evil's eye raw ang tawag sa pulseras na yun na parang mga mata talaga ang itsura. Hindi ako naniniwala sinabi niyang yon hanggang sa may nangyari nga sa akin ng gabing yon. Ibinalik ko ang pulseras sa kaibigan ko. Sabi ko chocolate at sabon na lang ang ibigay sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanyang nangyari sa akin dahil sa pulseras.
Sinabihan ko na lang na ipabless yun o wag isuot o ipasuot sa iba kasi may kakambal na malas. Na tinawanan lang niya. Sabi niya hindi ko raw kilala ang pulseras kaya ganun na lang ang reaksyon ko. Para mapatunayan ko sa sarili ko na dahil sa pulseras ang dahilan ng aking bangungot ay natulog akong muli sa kabilang kwarto. Nagdasal muna ako bago matulog at nagising naman akong buhay kinaumagahan na walang gumagambala sa akin na nilalang. Inulit ko pa ng 3 beses at yung isang beses ay nakainom pa ako ng alak. Pero wala naman nangyari sa akin. At ngayon naman ay oras na para sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Cheche Gentiles, Hilabot King, Janice Garcia, Sabi Nalimas, Geraldine Peroja, Shasha Sudario, Marian Calma, Grace Ordesta, Elmery Ibanez Jr. at kay Mayumi Makisig. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Anacel Gravela at Dolores Gallego. Sabi ni Anacel, "Hi po mga kasityo, na-addict na yata ako sa pakikinig ng mga kwento ninyo. Hindi na ako makatulog kung hindi ako nakakinig ng mga kwentong nakakatakot. Anyway, listening here in Kuwait. God bless po sa lahat." Sabi din ni Ludivi Naga Biaso, hello po, salamat sa napakagandang episodes nyo dito sa Sitio Bangungot. Sobrang nakakawala ng stress at homesick, lalo sa kagaya kong OFW na still kicking here in Singapore. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman po ang susunod sa mga susunod na episodes. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.